Welcome po sa ating palatuntunan, Biblia o Kuro-Kuro. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo at may panahon para po samahan kami sa ating pagtalakay. Ako po ang kapatid na Orly de Guzman. Ako naman po ang kapatid na Claudio Aro Jr. Magandang araw po sa inyo, mga mahal namin taga-subaybay. Magandang araw po, kapatid na Orly. Magandang araw kapatid na Clouds. Mga mahal po naming taga-subaybay, ang mga nagpapakilalang Kristiyano, mga relihiyong sinasabing relihiyong Kristiyano, ay naniniwala sa Biblia o banal na kasulatan. Sapagkat sa Biblia nakasulat ang mga aral o mga salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang Iglesia ni Cristo po na ngayon ay naglilingkod sa inyo ay sumasampalataya na sa Biblia po nakasulat ang mga kalooban ng Diyos na dapat sundin ng tao. Opo, at ang Biblia rin po ang dapat na maging batayan ng tunay po na pananampalataya, ng tunay na pagkakilala sa ating Panginoon Diyos at ng tunay na paraan ng paglilingkod po sa Diyos. Gaano ba kahalaga ang Biblia o banal na kasulatan ayon sa pagtuturo ng mga apostol? Basahin po natin sa ikalawang Timoteo sa 3 at mga talatang 15 hanggang 17. Ganito po ang itinuturo ng Biblia sa atin. Mula sa pagkabata ay alam mo nang ang banal na kasulatan ay magtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ayon po sa pagtuturo ng Biblia, ang banal na kasulatan ay nagtuturo po ng daan ng kaligtasan. Pinakamahalaga sa lahat yon. Opo. Kasi kaya ang tao ay nagre-relihiyon para maligtas. Pero ang makapagtuturo sa tao ng daan patungo sa kaligtasan ay ang Biblia o banal na kasulatan. At ano pa ang sinasabi ng mga apostol tungkol sa banal na kasulatan? Sabi pa po ni Apostol Pablo, lahat anya ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Pagka ang tao, kapatid na Clouds, ay natuto sa mga aral ng Diyos sa Biblia, ano ang magiging katangian niya? Sabi po ni Apostol Pablo, sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya makakasunod na siya sa aral ng Diyos pagka ang kanyang sinasampalatayanan ay ang Biblia o ang banal na kasulatan. Itong maaring maging problema ng iba dyan. Lahat halos ng tagapangaral, kapatid na Clouds, Opo. na nagpapakilalang Kristiyano, ang ginagamit sa pagtuturo, Biblia. Yan ang binubuklat, binabasa, inihahayag sa kanyang kongregasyon. Kaya mahalagang liwanagin natin kanino lamang dapat hanapin ang mga salita ng Diyos sapagkat silang may karapatang makapagturo nito. Ito po ang itinuturo ng Biblia sa atin sa Malakias, sa 2 at ang talata po ay 7. Ganito ang ating mababasa. Tungkulin ng mga saserdote na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sa kanila dapat sumangguni ang mga tao tungkol sa aking kalooban, sapagkat sila ang mga sugo ng makapangyarihang si Yahweh. Tinuturo po sa atin ng Biblia, kapatid na Orly, na tungkulin ng mga saserdote na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sino ba yung binabanggit niyang mga saserdote na makapagtuturo sa tao ng tunay na kaalaman tungkol sa Diyos? Sabi po ng Biblia, sila ang mga sugo ng makapangyarihang si Yahweh. Kaya pagka ang nais ng tao at dapat talagang naisin niya na hanapin ang kalooban ng Diyos, sino kanya sasangguniin? Dapat sumangguni po sa mga sugo ng ating Panginoong Diyos. Hindi kahit kaninong nagbabasa ng Biblia. Hindi po. Sugo ng ating Panginoon Diyos ang dapat sangguniin. Bakit sa sugo dapat sumangguni ang mga tao? Ito po ang dahilan. Sa Juan, sa 3 at 34, ganito po ang mababasa natin. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Sa sugo po, dapat sumangguni ang tao tungkol sa tunay na mga salita ng Diyos. Sapagkat, ang sabi ng Biblia, ang sinugo ng Diyos
ay nagpapahayag po ng mga salita ng Diyos. Teka muna, ang Biblia naman, kapatid na Klaus, naka-translate na sa iba't ibang lingwahe, iba't ibang dialekto. Hindi ba pwedeng kahit hindi sugo? Como may Biblia naman halimbawa at nababasa naman ng nakasulat sa Biblia, pwede na ba siyang mangaral ng dalisay na ebanghelyo kahit di sugo? Alamin po natin mula po sa Biblia, basahin po natin itong itinuturo po ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma, Kapitulo 10, mga talatang 14 hanggang 15. Ganito po ang kanyang pahayag. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paanong makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinusugo? Napakaliwanag po ng itinuturo ni Apostol Pablo, kapatid na Orly. Ang sabi niya, paanong makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinusugo? Yan rhetorical question, di ba? Andyan din ang sagot na ang may karapatan lang mangaral ng dalisay na ebanghelyo, sugo ng ating Panginoon Diyos. Kaya doon sa banggit na paanong makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinusugo, may hinahanap Opo. Ang hinahanap ay karapatan Opo. nung nangangaral. Dapat ay sinugo ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, merong mga nagsasabi, para daw sa ating mga iglesia ni Cristo, masyadong big deal daw tungkol sa pagsusugo. Yan ang kanilang kantyaw sa atin Bakit ba napakahalaga, kapatid na Klaus, ng pagsusugo ng ating Panginoon Diyos? Sa ikalawang kronika, 36 at ang talata po ay 15, kapatid na Orly. Ganito po ang sinasabi ng Biblia kung bakit po napakahalaga ng pagsusugo ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan po ninyo, mga mahal po namin taga-subaybay. At ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, nagsugo sa kanila sa pamamagitan ng kanyang mga sugo, na bumangong maaga at nagsugo, sapagkat siya'y nagdalang habag sa kanyang bayan at sa kanyang tahanang dako. Tinuturo po ng Biblia sa ating, kapatid na Orly, ang kahalagahan po ng pagsusugo ng Diyos. Ang sabi po sa atin, nagsuguan niya ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sugo, sapagkat siya'y nagdalang habag sa kanyang bayan. Kaya ang pagsusugo po ng Diyos, habag ng ating Panginoon Diyos sa mga tao. Kaya yung nangangantyaw, big deal daw sa atin yung pagsusugo kasi hindi nila kayang patunayan na yung kanilang tagapangaral ay sugo ng ating Panginoon Diyos. Sino bang tao ang hindi nangangailangan ng habag ng Diyos? Kailangan nating lahat yan. Kaya lahat tayo nangangailangang masakop ng pagsusugo ng ating Panginoon Diyos. Ano-ano ba dakilang biyaya, kapatid na Klaus, na natatamo ng tao na nakinabang sa pagsusugo ng ating Panginoon Diyos? Dito po sa Aklat ng Mga Gawa, 26, mga talatang 17 hanggang 18, ganito po ang ating mababasa. Naililigtas kita sa bayan at sa mga hintil, na sa kanila'y sinusugo kita, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman, at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Ang binasa po natin ay tungkol po sa pangyayaring naganap noong isugo po ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo si Apostol Pablo. At yun ay binabanggit kung ano-ano layunin kaya siya isinugo ng ating Panginoon Diyos. Opo, at ang isa po roon, ang sabi po sa atin, upang idilat ang kanilang mga mata, sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos at tumanggap ng kapatawaran ng kasalanan at ng mana kasama ng mga banal. Siguro nag-iisip sila, bakit may binabanggit niya na ang isa sa mga layunin ng pagsusugo para idilat ang mata ng tao? Ano ba nangyari sa mga tao? Bakit kailangang idilat ang mata ng puso? Bakit ang tao ay nasadlak sa kadiliman? Sa ikalawang Korinto, sa 4 at 4, ganito po ang pagtuturo ng Biblia sa atin.
Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaninningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya po sinasabi na ang pagsusugo ay para idilat po ang mata ng mga tao sapagkat ang sabi po ng Biblia, ang kanilang isip, yung mga tao po na Nasa kadiliman. nasa kadiliman, binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Si Satanas ang tinutukoy. Opo. Kaya kailangang umugnay sa sugo ang tao para mula sa kadiliman maalis siya ron. Opo. Mula sa kapangyarihan ni Satanas, makabalik ang tao sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga ang pagsusugo'y habag ng Diyos sa mga tao. Opo. Napakahalaga po ng pagsusugo. Kaya ang Iglesia ni Kristong naglilingkod po sa inyo, meron po kaming sinasampalatayan ng sugo ng ating Panginoon Diyos, ang kapatid na Felix Manalo, na siyang nagturo ng dalisay na ebanghelyo para maliwanagan ang tao, matanglawan ng katotohanan, sumampalataya at magtamo ng kaligtasan. Patuloy natin pag-usapan ang tungkol sa pagsusugo ng Panginoon Diyos. Sino-sinong ilan, kapatid na Cloud, sa sinugo ng Diyos sa iba't ibang panahon? Alamin po natin, kapatid na Orly. Basahin po natin dito po sa Genesis 45, mga talatang 4 at 7. Ganito po ang ating mababasa. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, lumapit kayo sa akin, isinasamo ko sa inyo. At sila'y lumapit, at kanyang sinabi, ako'y si Jose na inyong kapatid, na inyong ipinagbili upang dalhin sa Ehipto. At sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo, upang papanatilihin kayong pinakalahi sa lupa, at upang iligtas kayong buhay sa pamamagitan ng dakilang pagliligtas. Ang binabanggit po sa talatang binasa po natin ay si Jose. Isa po sa 12 anak na lalaki ni Jacob na patriarka. Banggitin natin ang ilang pangyayari. Mula sa Kanaan, paano ba nakarating si Jose doon sa Ehipto? Sa kasaysayan po kasi, dahil sa inggit po ng mga kapatid niya sa kanya, ipinagbili po siya sa mga mangangalakal na Ismailita. At yung mga mangangalakal na Ismailita naman po na yon, ipinagbili naman nila si Jose kay Putipar na isa pong kapitan ng bantay po ni Faraon. At paano nahayag doon sa Ehipto ang tulong ng Panginoon Diyos kay Jose? Nang minsan pong managinip ang Faraon, kapatid na Orly, na siyang hari ng Ehipto noon, ay tanging si Jose lamang po ang nakapagpaliwanag ng kanyang panaginip. Tungkol ba saan yung panaginip ng Paraon? Tungkol po yun sa 7 taon na magiging kagutom sa Ehipto na umabot po hanggang sa Kanaan na dahil doon ay nakapaghanda po ang Paraon. Kaya nung magkagutom, umabot sa Kanaan ng tagutom, yung mga kapatid ni Jose nakarating doon sa Ehipto para bumili ng pagkain. At doon sa pangyayaring nagkita-kita silang magkakapatid, ano ang ipinahayag ni Jose sa kanila? Sabi po ni Jose, ako'y si Jose na inyong kapatid, at sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang papanatilihin kayong pinakalahi sa lupa at upang iligtas kayong buhay sa pamamagitan ng dakilang pagliligtas. Kaya muling nahayag sa mga talatang binasa natin talagang ang pagsusugo ng ating Panginoon Diyos ay habag ng ating Panginoon Diyos sa mga tao. Sinong isa sa mga sugo ng Diyos sa panahon naman ng bayang Israel o sa panahon ng mga propeta at ano dahilan bakit siya isinugo? Sa Exodo, sa 3:4 at talatang 10, ganito naman po ang itinuturo po ng Biblia sa atin. At nang makita ng Panginoon na panonoorin niya, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy at sinabi, Moises, Moises. At kanyang sinabi, narito ako. Halika nga ngayon at ikaw ay aking susuguin kay Faraon upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan ng mga anak ni Israel. Ang isa pang isinugo po ng ating Panginoong Diyos ay si Moises para ilabas po ang Israel sa Ehipto. Kasi habang sila'y bihag o alipin sa Ehipto, hindi nila magawa yung paglilingkod sa Diyos Kung mayroong mang relihiyon doon sa Ehipto, paganismo ang relihiyon doon. Mali ang paraan ng paglilingkod. Kaya para magawa ng tao ang tamang paraan ng paglilingkod sa Panginoon Diyos, kailangan umugnay sa sugo ng Diyos. Kailangan ang pagsusugo para matupad yung layunin ng ating Panginoon Diyos na ang mga tao makapaglingkod ng tama sa Kanya at magtamo ng kaligtasan. Sino pa ang
isinugo, kapatid na Cloud, sa panahon ng bayang Israel? Basahin po natin dito po sa Jeremias. Sa 7, ang talata naman po ay 25. Ganito po ang itinuturo ng Biblia sa atin. Mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin, ang mga propeta. Ang mga propeta po ay isa rin sa mga isinugo ng ating Panginoong Diyos sa panahon po ng bayang Israel. Pagpasok ng panahong Kristiyano, sino ang unang isinugo ng ating Panginoon Diyos? Pakinggan po natin sa Juan, sa 3 at 17, ganito po ang ating mababasa, mga mahal po naming taga-subaybay. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Sa panahong Kristiyano po, ang isinugo naman ng ating Panginoong Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. At diyan ba sinasabi layunin ng pagsusugo ng Diyos sa Panginoong Hesukristo? Opo, ang sabi ng Biblia, upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya o ni Kristo. Kaya kailangang umugnay ang tao sa Panginoong Hesukristo, magkaroon ng kaugnayan sa Kanya para masakop ng Kanyang gagawing pagliligtas. Ang Panginoong Hesukristo, nung umakyat na sa langit, sino Kanyang isinugo para ipagpatuloy ang pangangaral ng dalisay na Ebanghelyo? Sa Juan sa 20 at 21 po, ganito naman ang itinuturo. Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. Ang Panginoong Hesukristo po ang nagsasalita rito. Ang kausap po niya na isinusugo niya ay ang kanyang mga apostol. Kaya ang mga apostol ay sugo ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang ipinag-utos ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng nag-iibig na makinabang sa kanyang pagsusugo? Basahin po natin dito pa rin po sa aklat ng Juan, sa 6, ang talata po ay 29. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, ito ang gawa ng Diyos, na inyong sampalatayanan yaong kanyang sugo. Pinag-uutos po na dapat pong sampalatayanan ang mga sinugo po ng Diyos. Hindi kukutyain yung Hindi sugo. po. Sa sampalatayanan, tatanggapin ang sugo ng ating Panginoon Diyos sapagkat ang pagsusugo po gawa ng Diyos. Anong ibig sabihin na ang pagsusugo ay gawa ng Panginoon Diyos? Sa Hebreo, sa 5 at 4, ganito po ang paliwanag ng Biblia sa atin. At sino man ay hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Diyos, na gaya ni Aaron. Sinasabi pong ang pagsusugo ay gawa po ng Diyos sapagkat yung isinusugo po ng Diyos, tinatawag po ng ating Panginoon. Kaya maging noong una, sa panahon pa ng mga patriarka, hanggang sa panahon ng mga propeta, merong pagtawag ang Diyos. Opo. Sa kanya isinusugo sa pamamagitan ng pangitain, sa pamamagitan ng panaginip. Opo. Sa panahong Kristiyano, hindi na yon. Meron ng hula o paunang pahayag na kasulat sa Biblia na tumutukoy sa kahalalan ng kanyang isinusugo katulad ng pagsusugo ng Panginoon Diyos sa kapatid na Felix Manalo. Napakarami pong mga hula o paunang pahayag sa Biblia na tumutukoy sa kanyang karapatan bilang sugo ng ating Panginoon Diyos. Kaya lagi tayo nag-iimbite. Subaybayan nila ang napakaraming mga palatuntunan ng Iglesia ni Cristo para kanilang marinig, masubaybayan ang pagtalakay po tungkol sa mga hulang iyon. Ano kasamaan, kapatid na Clouds, pagka hindi tinanggap ng tao ang sugo ng Panginoon Diyos? Ito po ang kasamaan ng hindi pagtanggap sa mga isinugo po ng ating Panginoong Diyos. Sa Lucas, sa 10 at 16, ganito po ang nakasulat. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, at ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa aki nagsugo. Kapag hindi po tinanggap ng tao yung mga isinugo ng Diyos, itinakwil po nila. Ang katumbas po nung, kapatid na Orly, ang Panginoong Hesukristo po at ang Panginoong Diyos ang itinatakwil po ng tao. Kaya totoo bang sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo at sa ating Panginoon Diyos? Yung hindi sumasampalataya sa napapanahong sugo ng Panginoon Diyos? Hindi po totoo. Sa halip, ano kanila nagagawa? Ang kanilang ginagawa po ay pagtatakwil po sa mga isinugo ng ating Panginoong Diyos.
pagtatakwil na rin po yun sa Diyos at kay Kristo. Gaano kabigat pagka hindi tinanggap ng tao ang sugo ng Diyos, pagka itinakwil ng mga tao ang sugo ng Panginoon Diyos? Sa Mateo, sa Gis 14 hanggang 15, ganito po ang paliwanag ng Biblia sa atin. At sino mang hindi tumanggap sa inyo, ni duminig sa inyong mga pananalita, pag-alis ninyo sa bahay o bayang yaon, ay ipagpag ninyo ang alabok ng inyong mga paa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, higit na mapagpapaumanhinan ang lupa ng Sodoma at ng Gomora sa araw ng paghuhukom, kay sa bayang yaon. Napakabigat po ang kasalanan na ang isinugo ng Panginoong Diyos, hindi po tanggapin at itakwil po ng mga tao. Gaano kabigat? Mas mabigat pa po sa kasalanan ng Sodoma at ng Gomora. Yung bang mga tao sa Sodoma at Gomora pinatawad ng Diyos? Hindi po, inilipol po eh. Kaya hindi rin patatawarin ang sino mang nagtatakwil sa mga sugo ng ating Panginoon Diyos. Ano kabutihan naman, kapatid na Clouds, pagka tinatanggap ng tao ang mga isinusugo ng Panginoon Diyos? Sa Juan, sa 13 at talatang 20, ganito naman po ang itinuturo sa atin. Pakinggan po ninyo, mga mahal naming taga-subaybay. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang tumatanggap sa sino mang sinusugo ko ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Kapag tinanggap naman po ng tao ang mga isinugo ng ating Panginoong Diyos, ang kanyang tinatanggap ay ang ating Panginoong Hesukristo at ang ating pong Panginoong Diyos. Binasa natin kanina ang pagsusugo'y habag ng Diyos. Opo. Diba? Pagka ang tao'y sumampalataya sa sugo ng Diyos, maaalis siya sa kadiliman, madadala sa kaliwanagan at mapapabilang sa mga tatanggap ng mana na ipinangako ng ating Panginoon Diyos. Sino gumarantiya, kapatid na Clouds, na yung mga tatanggap sa sugo ay gagantihin ng Panginoon Diyos ng mga biyaya at pagpapala, higit sa lahat ay ng kaligtasan ng kaluluwa? Ang Panginoong Hesukristo po mismo. At ang katunayan, ito po ang kanyang sinasabi sa Mateo, sa Gis 42. Ganito po ang ating mababasa. At sino mang magpainom sa isa sa maliliit na ito, ng kahit isang sarong tubig na malamig, dahil sa pangalang alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na hindi mawawala ang ganti sa kanya. Pahayag po ito ng ating Panginoong Hesukristo. Sino man niya magpainom sa isa sa maliliit na ito, dahil sa pangalang alagad. Tinutukoy dyan yung kanyang mga isinugo Opo. Tinanggap ang sugo. Ano pangako? Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa Kanya. Ano pinakamahalagang ganti o kagantihan doon sa mga tumanggap sa sugo ng Panginoon Diyos? Ang kaligtasan po sa araw ng paghuhukom at paninirahan po sa bayang banal. Kaya muling napatunayan po talaga ang pagsusugo po habag ng ating Panginoon Diyos. Kailangan pong tanggapin ng tao ang sugo ng Diyos, umugnay sa sugo ng ating Panginoon Diyos para ang tao makinabang doon sa mga biyaya at pagpapala na dulot po ng pagsusugo ng Panginoon Diyos. Ulitin po namin sa Iglesia ni Cristo po na ngayon naglilingkod sa inyo, meron po kaming kinikilalang sugo ng ating Panginoon Diyos, ang kapatid na Felix Manalo. Siya po ang kinasangkapan ng Diyos para ituro ang dalisay na Ebanghelyo. Mayroon pong pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo na nagtuturo po ng mga aral ng Diyos pagkat tinanggap, sinampalataya at sinunod po ng tao ang ibubunga po kaligtasan ng kaluluwa. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po ay natulungan namin kayo sa inyong pagsusuri. Samahan niyo po kami sa panalangin sa pangunguna po ng kapatid na Clouds. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Amen. Muli mo pong inihayag ang iyong mga katotohanan Amen. sa pamamagitan po ng palatuntunan ito. Amen. Loobin mo po, Ama naming Diyos, na ang mga katotohanan mong itinuro sa palatuntunan ito, tumimo sa puso't isipan ng mga nakapakinig. Amen. Magkaroon ng pananampalataya Amen. ang aming mga taga-subaybay. Tanggapin, sampalatayanan ang iyong pagsusugo Opo. at ang kahalagahan po nito, alang-alang po sa aming kaligtasan. Amen. Tulungan mo po, Ama naming Diyos, lahat kami makarating sa katotohanan, Amen. sa tunay na paglilingkod sa iyo at sa pagtatamo ng Amen. kaligtasan. Panginoong Hesukristo, pakipamagitan mo rin po kami sa Ama. Amen. Pakibasbasan mo po ang mga hinirang mo
na patuloy na tumutulong sa gawaing pagpapalaganap. Amen. Basbasan mo rin po ang mga nakapakinig Opo. na hindi pa naming kapananampalataya. Amen. Magbunga ng pananampalataya ang ginagawang pagsusubaybay sa mga palatuntunan ng iyong banal na iglesia. Amen. Ama, sumasampalataya kaming lubos. Nakaugnay kaming matibay sa diwat layunin ng iyong pamamahala. Amen. Iingatan mo po lagi ang namamahala Opo. at ang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan Amen. ng iglesia. Ang lahat po ng ito, magalang naming hinihiling sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Naway nakatulong kami sa inyong patuloy na pagsusuri. Naway nasukat ninyo kung ang inyong pinaniniwalaan ay ayon ba sa Biblia o kuro-kuro lang ng tao. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa palatuntunan ito. Sumaatin nawang lagi ang pagpapala ng Panginoong Diyos.